at kuya, mali yung basa ko kagabi, right? Kaya tayo may follow up ngayon. Oy, 400 na tayo mahigit. Nakapag-like na ba yung iba dyan, ha? Sana lumabas ng kalahati. Sabi ko, baka yung nagsampa kay Jam Magno ng kaso ay empleyado niya or maybe kasambahay niya. Kasi VAUSI Violence Against Women and Children. Maybe type ko dito para kita, no? Anyway, diniscuss ko naman na yan kahapon. Yung acronym po kasi ay VAUSI. Ayan, VAUSI, Violence Against Women and Their Children. So sabi ko baka ang nagsampa ng kaso kay Jam Magno, kaya siya may mugshot, kaya may kuha siya ng litrato sa presinto, yabang na yabang pa nga, diba? Nasabi ay hindi siya inaresto, kusa siyang pumunta sa presinto. Actually, parang sinundo yata siya, VIP nga raw, sabi ni Bagong Lipunan. Parang VIP yung pagkakaaresto kasi sinundo pa. At bawal nga pala yung ngumingiti sa mugshots, diba? Pero dahil nga daw kakilala niya yung magkukuha ng picture or maybe fan niya, sabi niya ngingiti daw siya, and then after nun magse-selfie daw sila. May ganung kondisyon daw kinemi. Ay, well, sinabi ata niya ni Jam Magno, inamin naman niya. Pero sabi ko, baka empleyado or kasambahay niya na minamaltrato ang nagsampa ng kaso kasi babae yan eh. Either babae yung tawag doon na minaltrato ni Jam Magno or yung bata, right? Bata, tapos nagsampa yung ng kaso yung nanay. Pero psychological violence, so hindi yun pamamalo or maybe pananabunot, hindi pisikalan, kundi psychological sa isip, no, sa kaluluwa and whatnot. Sa kaluluwa, sa isip, ganyan. So either meron talaga siyang nasagasaang tao, at ang sabi nga po ng napakarami ko ang ini-ready, ay legal wife daw ang nagsampa ng kaso kay Jam Magno. Jam Magno, can you confirm? Pero sabi niya, hindi daw siya guilty. Hindi siya guilty sa pangangaliwa. Mali talaga yung basa ko kahapon. Kasi nga, nene pa ako, wala akong kamalayan sa mundong ito. Tapos nagulat na lang ako, ang daing bagong post ni Sas, diba? Or maybe nag-post naman na si Sas bago ako nag-vlog. Legal wife daw. So, si Jam Magno, kung may pinatulan siyang pulis or sundalo, mabuti na lang may takip ang mukha, yun nga po. Actually, may nakalkal pa nga ako isang picture, pakita ko sa inyo, ha. Dali. Open ko muna. Baka makalimutan ko eh. Eto yung picture. Anyway, yung bata naman naka-peace sign. So, si Tony yan, di ba? Yung anak niya. Ayan. So, kung napapansin nyo, actually, mga ate at kuya, post to ni Jam Magno sa Instagram. Active yata siya sa mga gantong post sa Instagram, sa mga pictures, kasi dapat ang picture sa Instagrammable, di ba? Maganda yung pictures. Yan yung panlaban ng Instagram, pagandahan ng mga pictures and video. Sa Facebook naman, puro article, ganan. Mga reels din, mga video din, mga pictures. Pero sa Instagram, pagandahan talaga ng pictures. Doon parang active doon si Jam sa pag-share ng pictures. Nag-share siya nito, so meron silang kind of a family Christmas pajama, 'di ba? Buong pamilya nung nakaraang December lang, na mahal ang sibuyas, mga ate at kuya. Mukhang nahihiya na ngayon magpamahal ng sibuyas, ha. Hindi na naulit ang inflation last year, na-booking yata, smuggling ang dahilan eh. Anyway, pero si Jam Magno parang hindi siya aware na may mga smuggling na nagaganap. Akala ko ba DDS ito? Nagdi-DDS-an. Ate Osang, hello! Salamat. So, naka-Christmas pajama. Kay uniform, nanay, tatay, anak. May ganun. Binibili ito tuwing, lalo na holidays. Bumibili ako yan dati sa Macy's. Di ba? Pwede rin sa Bloomingdale's. Hello, Anemica. Hello sa mga nasa Anemica. O kaya sa Amazon, bili kayo ng ganyan. So, tina Jam Magno, gandang tingnan kapag kami mga family photos. Kulang na lang sa akin ay boyfriend. Bibili ako ng mga couple shirts, ganyan, mga Christmas pajama, tapos wala naman akong partner, di ba? Sayang ang pira ko. I-donate ko na lang sa sa pampiyansa ni Jam Magno. Anyway, hindi naman siya nakulong. So, shinare niya yung picture, pero kung mapapansin niyo, tinakpan niya yung mukha nung guy. And then there's another photo. Siya yung gumawa ng pagtatakip ng mukha ng lalaki. Bakit ayaw mong i-share? Jam Magno, ay mukha naman nagsasama kayo ng maluwat. Tama ba? Ito pang isa.
There, ang ganda ng suot, no? Kind of a, ang unique ng print siguro Mindanao fabric yan. So, anak ni Jam Magno, yung lalaki, mukhang hindi rin matangkad yung lalaki. Ang sabi nga po, mukhang hindi rin to magandang lalaki. Kamukha daw ito ni Winnie the Pooh. Ha? Jam Magno, kamukha ni Winnie the Pooh ang jowa mo? Well, anyway, kung sundalo man yan or police, talagang dagdag pogi points na rin, di ba? Lalo kapag ka naka-uniforme, lalaki, di ba? Dead man na sa mukha. Pareho naman tayo, Jam Magno. Kumakain din ako ng hipon. Masarap kaya ang hipon kahit nakaka-allergy. Naka-ready naman yung aking citizen din Tapon ulo, kain katawan. Anyway, siya ang nag-share nito. Ganda ng bahay ni Jam Magno, no? Or maybe sa ano to, sa studio, somewhere. Right? Studio, baka sa bahay nila. Baka sa bahay nila, no? Kasi nakapajama sila, oh. And then, at saka same background, di ba? Yung parang pinto na may mga kineme. And then, ayun din. Same, no? Same place. Studio, Terra Nostra. Studio ito, kita. Nasa pinakasulok. Nasa ibaba ng picture. So, nasa studio sila. Hindi naman pala bahay ni Jam Magno. Ayun, sa pinaka lower rightmost corner ng picture, yung sa may parang mga regalo, may tawag dyan, may watermark ng Terra Nostra. Siguro studio ito sa Butuan or sa Mindanao. So tinakpan din niya ang mukha ng lalaki. Jam Magno, kung ito ang tatay ni Tony, kung live-in partner mo man yan, asawa mo man yan, bakit mo tinatakpan? Hindi ka ba proud sa paghitsura ng asawa mo or ng kinakasama mo? Tsaka ba siya? Murag mangit na siya? Bakit? Sobrang ganda mo na ba at ikinahihiya mo ang mukha ng lalaki? Or ang lalaki ay hindi single? Nagtatanong lang naman, wag nyo kami ipakulong kay Tamba, nagtatanong lang naman, di ba? Kasi ginagawa nyo kay Doc Lorraine Badoy, ka Eric, nagtatanong lang, pinapakulong nyo So, ayun nga mga tat kuya, bakit niya tinatakpan? Two things, pangit ang lalaki or married ang lalaki. Jam Magno, eto pa ang pinagsasabi ng mga DDS. Si Miss Sas, Jam, hindi ka naman binigyan ng, oy, Miss Jam Magno, pwede mong sampahan ng kaso si Miss Sas. Pero hindi niya kinumpleto yung pangalan mo dito kasi Jam lang, hindi Jam Magno, di ba? Hindi kumpleto. So marami namang jam, di ba? Meron namang strawberry jam, charot, ube jam. Anyway, sabi ni Sas, excuse me, Jam, mahirap talaga kaaway ang asawa ng sundalo. Let me tell you why. Ang mga asawa ng sundalo matindi ang psychological sacrifice. Yung tipong di nila alam kung darating pang buhay ang asawa nila ulit, kaya kapag may umaga, babardagulin ka talaga ng mga yan dahil nga bakit ikaw ang makikinabang sa mga pinaghihirapan niya buong buhay niya, kaya next time sis, bumili ka na lang ng vibrator. Ano yung vibrator? Itanong natin kay Kim Chu, familiar si Kim Chu sa vibrator. Sa boses yata yan, di ba? Nanginginig-nginig. Bumili ka na lang daw ng vibrator para maalis para umalon-alon ng iyong lawa. Ang iyong kumunoy. Okay, may mga ugong-ugong mga ate at kuya na pinatulfo pala si Jam. Eto ang post. Si Sas pa rin ang nag-share. Ay, hindi yan. Teka lang. Balikan muna natin to ha. Shinare ni Miss Sas. Sino ba yan si Jam Magno? Hinabla ng asawa nino. Kaninong asawa ang naghabla? Sino ba daw si Jam Magno? Sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Eto pa, wait, the Marites in me wants to know, sino nag-file ng kaso? Yung legal wife? Oh my God, a colical wife, sabi ni Shasha. A colical wife, akin siya. Charot. Matulog ka na daw, Ate MJ, sabi ni Miss Crisette. Matulog na daw tayo, wag daw tayo makimarites. Legal wife baga daw ang
Ngayon, hindi daw siya guilty. Kaya nga siya napalaya, 'di ba? Nakapagpiyansa. Sabi ni Jamagno, hindi siya guilty sa kanya, sa sinampa sa kanya na violence against women and their children. Sa mga hindi nakapanood kahapon, balikan nyo na lang yung vlog natin kahapon or maybe open ko ha. Ito. Punta tayo kay Jamagno mga alat kuya. Bago natin puntahan yung chika na siya pinatulfo. Kalkal tayo match, kalkal match. Nandito tayo sa kanyang Facebook. Busy-busyhan ang mag-ingat ang mga sundalo, oy! Mga sundalo, picture, mga sundalo, oy! Siguraduhin mo lang talaga dyan, ha? Single lang mga yun, ha? Charot lang. Talagang pinangangalandakan ang kanyang ang kanyang abs. Diyos ko po, talagang, kumunoy, charot, kumunoy. Sabi niya, di ba ito yung may mugshot? I smile because I'm not guilty. Hindi daw siya guilty sa kasong violence against women and children. Pero kung yung nagsampa ng kaso ng psychological violence, di ba? Ay ibig sabihin, nato-torture ang puso, isip at kaluluwa nung taong nagsampa ng kaso. Hindi man sinaktan physically ni Jamagno yung nagsampa ng kaso, pero nasaan na yung tulpo? Ayan, kita ko yung tulpo. Sandali lang. Hindi man sinaktan ni Jamagno, pero di ba? Karapatan nung magsampa. Ito nakita ko sa post ni Mrs. na naman mga atat kuya. Isinumbong daw kay Tulfo, di raw pinansin ang issue. So, baka nagpatulfo yung legal wife. Jamagno, totoo ba yung tinatakpan mo ang mukha sa Instagram na lalaki na kasama nyo ni Tony, na sa tingin ko naman ay tatay ni Tony, base na rin sa inyong, di ba, pananamit, sa inyong family photo yun Christmas family photo. Di ba, mag-ama, magpareho ang damit. And then, sila as a family wearing Christmas pajama. Isinumbong daw kay Tulfo. Di raw pinansin ang issue. Bakit hindi pinansin ni Tulfo? Kaya siguro nagsampa na lang ng kaso. Tulfo, Senator Raffy Tulfo, kung ang ipinapatulfo ay influencer, lalo't sikat na katulad ni Jam, bakit hindi mo in-entertain? Bakit hindi in-entertain ng program mo, Raffy Tulfo in Action, ang kaso ni Jam? Or ang kaso nung yung reklamo? Dahil ba mapapahiya si Jam? Kasi po, si Tulfo, si Raffy Tulfo po, laging kasama ni Tamba, di ba? Sa pagre-raid ng mga warehouse ng bigas. Si Erwin Tulfo, kapatid ni Raffy Tulfo. Basta laging kasama ng mga Tulfo si Tamba, right? Lalo na ni Erwin, kasi appointing nga Congressman si Erwin Tulfo. So, baka napakisuyuan, right? Ang Tulfo at ang Romualdez ay mukha namang sanggang dikit. Si Jamagno, alam natin na makatambaluslos, vlogger ni Tambaluslos. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit hindi in-entertain ang reklamo? Kung may nagreklamo man, diba, kay Jamagno, kung inireklamo man si Jamagno kay Tulfo, kung tutuusin dapat kagatin na ng Raffy Tulfo in Action, diba mahilig naman silang kumagat sa mga issue ng mga pangangabit, diba? Dito nga sa Pilipinas, sabi ang kultura daw dito ay mas matapang pa ang kabit kaysa sa totoong asawa. Mas palaban ang kabit. Syempre naman mga ate at kuya, kaya ka nga nangabit, kaya ka nga diba? Kaya ka nga pumatol sa may asawa. Naiintindihan ko, 'di ba, hindi naman natin nadidiktahan ng puso, right? Kung yun talaga ang naibigan mo, kaya lang talagang married na nga, 'di ba? Kaso mo nagustuhan mo, siguro dahil ganun yung preference mo sa lalaki, bilugan,
'Di ba, bruskong brusko, kahit hindi kagwapuhan, basta maganda ang pangangatawan or what. Baka mabait, baka maalaga, hindi natin alam kung ano yung personalidad ng lalaki, and talagang mahuhulog naman ang loob ng kahit sino, 'di ba? O iba naman gusto lalaki, gusto gwapo kahit na ang ugali masama. Basta ang gusto nila gwapo. So nai-inlove sila sa ganun. Hindi natuturuan ng puso. Kahit may sabit, patol pa rin anong ginagawa, ano magagawa, pinagnanasaan at itinitibok ng puso at ng puson. Ganun ba 'yon? Hindi napipigilan ng puso at puson at the same time. So kaya ka siguro nga nangabit, pasintabi naman sa iba dyan na, 'di ba, talagang hindi lang napigilan ang pusong magmahal. Pero yung talagang hindi na rin nila pinigil din ang sarili nila at hindi na nila, yung tipong mas matapang pa sila sa legal wife, anong klaseng babae ka? Di matigas ang mukha mo. May asawa na yung tao sinausaw na sa ibang kumunoy, gusto mo isausaw din sa charot lang. Sino ba naman ako para bumatikos? Pero mga ate at kuya, ang nakakapagtaka dito, hindi pinatulan sa program ni Raffy Tulfo. So tama kaya ang aking speculation na makakaladkad si Tamba kapag halimbawa natulfo si Jam Magno? Kung tutuusin, dapat kagatin, di ba? Biro mo isang Jam Magno. Siguro kung hindi nag-shift si Jam Magno ng kanyang suporta, siguro kung si Jam Magno ay nananatiling Sara supporter or Duterte supporter, at never siyang tumawid kay Tamba, baka natulfo ito, baka natuloy yung pagpapatulfo, baka kinagat. Kasi kasiraan yan kay, hindi lang kay Jam Magno, kasiraan din kay Pangulong Duterte, kasiraan din kay VP Sara, na ang isang DDS vlogger ay naitulfo. Tama ba? Agree ba kayo? Kaya pag-uusapan natin sa susunod na nakakaladkad ang pangalan ng mga Duterte sa nangyaring ito kay Jam. Agree ba kayo? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.